Pinatitiyak ng ilang senador na may sapat na tulong at pangunahing pangangailangan ang mga nasalanta ng Bagyong Tino. Si Daniel Manalastas sa detalye. Kasunod ng matinding pagbaha na inabot ng mga taga-Cebu dahil sa bagyo. Pinasisiguro ng ilang senador ang stable na presyo ng pangunahing pangangailangan ng mga nasalanta. Para kay Senator Chis Escudero, napakabigat ng pinsala sa mga tahanan at negosyo para sa mga nasalanta dahil sa matinding pagbaha. At ang pinakamahalagaan niya ay sapat ang pagkain, gamot at materyales para makumpuni ang mga nasirang bahay. Mahalaga raw na walang gulangan pagdating sa presyo. Natanong naman ni Senator Pia Cayetano ang NGCP sa pagdinig sa Senado tungkol sa mga naapektuhang transmission lines dahil sa Bagyong Tino. Restoration efforts. We are continuing our restoration efforts, and out of the 55 lines affected by the typhoon, we have restored 50, and the remaining will be target completion tomorrow. Ito pong remaining 5, these are mostly, 4 of which are 69 kV lines. The main backbone of the Visayas grid has been restored already. So these remaining 69 kV lines affecting Leyeco 3, Dorelco, Leyeco 4, Soleco, and Sebeco 3. So saan yung mga areas na It yun? is in Leyte, Madam Chair, and in Cebu. Kasi pag sinabi mong 50 are already restored, 5 ang remaining. Kala ko naman parang isang barangay lang. Binanggit mo probinsya, so parang malaki-laki pa yata yun. Nagpaalala naman si Senate President Tito Soto III na ang calamity funds ay maaaring ma-avail ng mga lokal na pamahalaan kahit pa walang deklarasyon ng Pangulo ng State of Calamity. Sa ilalim ito ng Republic Act No. 8185 na si Soto rin ang mayakda. Ang local council anya ay maaaring magdeklara sa kanilang lugar kung kinakailangan. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.